kapatid. Tuwing umaga may dalawang dasal na ibinubulong si Nelia. Pasasalamat dahil nalampasan na naman ng pamilya niya ang kalam ng sikmura. Sabay hiling na sana bago matapos ang araw, dumating muli sa kanila ang grasya. Paggabi, bugas. Pagka umaga, kape, tapos muting kahoy. Tapos kapag gabi, Bugas rin. Gaway. Dali na may isda. Dali may ganas. Dalawang lata ng sardinas sa isa't kalahating gatang ng bigas. Piyesta na ito maski paano sa pamilya ni Nelia. Bitin man ito sa sikmura nilang mag-asawa, busog naman ang 10 nilang anak. Kailangang kumayod ng gusto ng padre de pamilya sa bundok para maitawid ang 3 beses na pagkain nila kada araw. Kaya po man kami. o ikaw, kung bibigyan ka ng pagkakataon na maibigay yung kung anong gusto mong ipakain sa mga anak mo. Sa ako ilag, gatas, tinapay. Minsan, ano pa nga, karoon na magrasa, karoon ko kundi pakaon ko. Sa mga anak, may kaya wara man, papalit, anong ko man. Nalamanan man ang sikmura ng mga bata, di naman sapat ang nutrisyon sa katawan. Kaya ang 2 taong gulang na anak ni Nelia, malnourished. At hindi malayong ganito rin ang sapiti ng iba pa niyang anak. Talagang mahirap ang buhay ng tao dito. Na kumukuman lang umaasa lang sa kupra at abaka. Kung sa manok pa, isang kahig, isang tuka lang. Sa mundok nanggagaling yung mga pagkain, katulad ng kamuti. Tapos yung tinatawag na gabi at saka balanghoy. Hindi na raw nagtataka si Kapitan Abuque kung bakit dumarami ang mga batang malnourished sa Barangay Osmeña. Lumolobo na rin sa lugar ang bilang ng nagkakaroon ng bosyo o goiter. Isa na rito si Emma. Meron ba kayong ibang naiisip na dahilan ba't kayo nagkaroon ng goiter or nagkaroon kayo ng bukol sa leeg? Nagkamay active ni Twitter, 22. Tapos nanganak ako. Tapos may ito nga, nagkwambak, nagkamay adak Twitter. Kaya lagi naman pinunas man mga tubig ba nga di. May ito sa kahiko, ano ko na, may ito nga nagkamay adak sini nga buyuko. Pero po nanay, sa pagkain po, ano pong kadalasang kinakain natin? Bigas gihapon, tapos kamuti, tapos balanghoy, saging, nung gihapon, ito nga hipon. Limang kamis ito nakakapalit nga pangtiyon nga mga kwan na sa dagat. Di rin mga kamis ito nakakakaon. Kay harayaw mga kami sa dagat. Kakulangan sa iodine ang sanhi ng goiter. Dahil bulubundukin ng barangay, halos hindi na iaangkat sa kanila ang mga lamang dagat. Mahigit 15 taon na raw mula nang huling ipinasuri ni Emma ang kanyang goiter. Hanggang sa nalaman niyang komplikado na ang kanyang kalagayan. Di rin ako din makakaya pagpansini, pag-opera din sa katara mala sa Kalbayo kay delikado malakon din wala ko nitong bulong din. Kung mayroon lang daw sanang maayos na health center o doktor na malalapitan, sana'y naagapan agad ang kondisyon ng iba pang may goiter tulad niya. Madalas, ang mga bagyong pumapasok sa Pilipinas, dumadaan din sa Samar. Kaya sa sandaling magbago ang klima, nagkusulputan ang mga sakit at ang parating kawawa, ang mga bata. Parati ba kayo nagkakasakit? Ikaw, ano sakit mo parati?
Ha? Nilalagnat ka? Anong inom mong gamot para mawala yung lagnat? Paracetamol. Sino ibigay sa'yo nun? Sino ibigay sa'yo? Sino dito yung parating may sakit? Sino yung parating may sakit? Turo nyo kung sino parating inuubos, sinisipon, or hindi nakakapasok, absent. Kayong lahat. Parating absent. Parating ka raw absent? Bakit? Anong parating mong sakit? Hinihika? Ubo? Anong gamot mo sa ubo? Ano pinapainom ni Mami? Paracetamol. Paracetamol. Okay. Sige, nawawala naman yung ubo kapag uminom ng paracetamol. Oh, talaga? Na-injection na kayo? Yes. Kompleto lahat? Yes. Patingin nga ng mga peklat saan. Ayan, at least kompleto sila ng bakuna. Halos lahat may mga BCG shots, pang TB yan, para at least wala silang Okay. Sinong kapag may sakit kayo, kayo nagpapatingin? Saan? Sa center? Saan yung center? Mabuti na lang at may ilang nakaririnig sa mga nakabibinging daing ng mga taga-barangay Osmeña. Si Doc Joe. 8 buwan ng resident doctor si Doc Joe sa Rural Health Unit ng Lope de Vega. Sa loob daw ng 1 taon, bakante ang posisyon na ito. Nahanga. Mahirap ang mag-travel from the barangay to Lope de Vega kasi nga yung geographical location nila. Nakakatakot daw. Tapos maraming mga cases din, maraming namamatay. Mapaingaga. Bukod sa tawag ng sariling propesyon, bulong ng malasakit ang mas matimbang kay Doc Joe. Ngayon, okay na. Tinalikuran niya ang ilang oportunidad sa Saudi para ituloy na lang ang isang pangarap para sa mga nangangailangang kababayan, ang pawiin ang pagkauhaw nila sa lunas ng karamdaman. Naawa ko dito sa mga taga rito. Kaya sabi ko, paano na lang yun? Wala kayong health center. Tapos yung lalo na yung mga anak, saan sila? Bukod sa Barangay Osmeña, matyaga rin niyang binabahay-bahay ang 3 pang karatig lugar nito. Paingaga. Hainan may ubuhay yun. Ito yung, may ubo siya? May ubo. Gano pa? Nakaadlaw. Ito siya yung common case na nakikita ko dito, yung ubo at saka sipon at lagnat sa baby na to. Kakano pa aniya hinikuan? Ubo, aniya sipon. Ay, sus. Aray. Tapos na. Sige daw. Indaw. 36.6. Nakapatumar na kaman medisina? Sit down. At sa panahong malayo sa kanyang kalinga ang mga taong pinagsisilbihan, rumirelyebo naman para sa mga nagdadalang taong ina ang mga kumadrona. Maupay nga aga. Kari ka mo. Ay. Linggo-linggong umaakyat rito si Alma para magbigay ng prenatal check-up. Mayroon silang herbal kasi ang inaano naman ng mga midwife, yung mga health workers, nag-health education naman sila. Kung walang mga gamot, ito ang gagawin nyo. Kaya alam nila yun. Maski paano, masasabing mapalad pa rin ang mga taga rito dahil nariyan pa rin sa kanilang tabi ang mga taong handang magsakripisyo at bukas palad na nagsisilbi na walang inaasahang anumang sukli. Sana magkaroon ng health center, lalo na dito sa Osmeña kasi apat pa yan, marami silang matutulungan. Pag mayroon ditong health center, maraming matutulungan. At saka yung midwife na naka-assign dito, willing naman siya na magstay dito pag maganda lang ang health center. Kung mayroon yung health center at saka okay naman yung health center, hindi siya matatakot magpanak dyan sa health center niya.